Maaga pa lang. Nasa kusina na si Alana. Ang sikat ng araw ay sumisilip pa lang sa bintana. Ngunit punong-puno na ang silit ng amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Maingat niyang inilagay ang paboritong tasa ni Marco sa mesa. Ang tasa na may maliit na M na nakaukit, regalo niya noong unang anibersaryo nila. Sa halos 5 taon nilang pagsasama, ito ang kanyang ritual, ang siguruhin na magigising si Marco sa isang umaga na punong pagmamahal at pag-alaga. Bawat galaw niya ay punong pagmamahal. Para sa kanya, ang pag-alaga kay Marco at sa kanilang tahanan ang kanyang buong mundo. Isinantabi niya ang kanyang pangarap sa pagdidisenyong damit, ang kanyang malihayong diwa na minsan ay nagniningas para lamang maging perpektong asawa. Pangarap mo rin ito, Alana. Palagi niyang sinasabi sa sarili. Ang makaroon ng sarili mong pamilya, isang tahimik at masayang buhay. Subalit sa kaibuturan ang kanyang puso, mayroong maliit na tinik na bumubulong ang pagdududa, isang tinik na palagi niyang sinasaway. Narinig niya ang yapa ni Marco sa hagdan. Tumindik siya at sinalubong itong matamis na ngiti. "Good morning, mahal ko," bati niya sabay halik sa pisngi. Amoy bagong ligo at may bahit pangantok ang mukha ni Marco, ngunit ngumiti rin ito. "Morning, Alana. Ang aga mo na naman." Umupo sila at nagsimulang kumain. Pinagmamasdan ni Alana ang bawat galaw ni Marco, kung paano nito hawakan ang tasa, kung paano ito tumawa sa isang maliit na biro niya. Ngunit mayroong kakaiba sa umagang iyon. Paminsan-minsan, sumusulyap si Marco sa kanyang cellphone na nakalagay sa tabi ng kanyang plato. Hindi naman iyon bago, abala ang trabaho nito, ngunit ang pagkasuspetsa ni Alana ay tila pumunit sa manipis na tabing ng kanyang pagiging kampante. "May problema ba, Marco?" tanong ni Alana, sinubukang maging kaswal. Umiling si Marco. "Wala babe, maraming messages lang sa office group chat. Kailangan kong tapusin ang presentation ko mamaya." Tumango si Alana, ngunit hindi nawala ang pangamba. Kilala niya si Marco. Mayroong kakaiba sa paghawak nito sa telepono, sa paraan ng pagtatago nito ng screen. Isang malalim na pahinga ang pinakawalan ni Alana. Siguro, pagod lang siya. Pagkatapos kumain, dali-daling nagpaalam si Marco. "Mauna na ako, Alana. Malate na ako sa meeting." Hinalikan siya nito sano, isang mabilis na halik na halos hindi niya naramdaman. Paglabas ni Marco, bumalik si Alana sa kusina para maglinis. Ngunit habang nililigpit niya ang mesa, napansin niya ang cellphone ni Marco na nakakalat sa gilid ng kanyang plato. Naiwan. Kinuha niya ito. Ilang segundo siyang nag-alinlangan. "Hindi mo dapat gawin ito, Alana." Bulong nga ang kanyang konsensya. Ngunit ang pagkasuspetsa ay mas malakas. Binuksan niya ang screen. Walang password. Marahil dahil palagi siyang pinakakatiwalaan ni Marco. O marahil dahil wala itong itinatago. Nag-scroll siya sa mga notification. Karamihan ay mga email at group chats mula sa trabaho. Ngunit sa pinakadulo, may isang message mula sa isang kontak na hindi niya kilala. Hindi pangalan, kundi isang emoji ngang pulang puso at isang bulaklak. Nanlamig ang kanyang kamay. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Para itong tambol na sinasabayan ngang tunog ng kanyang pagkabigla. Binuksan niya ang message thread. Isang pangungusap lamang, ngunit sapat na para basagin ang kanyang mundo. "Hi Marco, miss na kita. Excited na ako sa next date natin mamaya, babe." Parang may humampas sa kanya. Ang tasa sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ito toto. Nakamali lang siyang basa. O marahil kaibigan lang ito ni Marco na nakbibiro. Ngunit ang salitang babe at ang pulang puso ay sumisigang ang katotohanan na pilit niyang tinatalikuran. Unti-unting nag-init ang kanyang mamata. Naramdaman niya ang unti-unting pagpatak ng luha. Isang butil ngang luha ang pumatak sa screen ng cellphone na parang nagdudugtong sa mga salitang nagdulot ng matinding sakit. Ang kanyang perpektong umaga ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na realidad. Napakagat siya sa labi, pilit na pinipigilan ang paghikbi. "Sino ito? Paano? Bakit?
Ang utak niya ay puno nga tanong na walang sagot. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, muling nagvibrat ang cellphone sa kanyang kamay. Isang bagong mensahe. Mula pa rin sa parehong contact. Hindi ako makapaghintay para sa susunod nating pagkikita. Mahal ko. Nakatayo lang si Alana sa gitna ng kusina. Hawak pa rin ang cellphone ni Marco. Ang huling mensahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatara sa kanyang puso. Mahal ko! Ang salitang iyon na dapat ay para sa kanya ay binikas na ngayon ng iba. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay parang alon na lumamon sa kanya. Nanlalamig ang kanyang nga kamay. Nanginginig ang kanyang nga labi. Paanong nangyari ito? 5 taon. 5 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at pagtalikod sa sarili niyang nga pangarap para lang maging perpektong asawa. Ginawa niya ang lahat. Hindi ba sapat? Ang kanyang mamata ay lumabo sa luhang muling nakbabanta. Nagmadali siyang punasan ang nga ito. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang payanik ng kanyang dibdib. Pumunta siya sa Google Maps, naghanap ng isang kilalang fine dining restaurant sa Makati na palaging dinadaanan ni Marco Pauwi. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya na doon sila makikita. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Pagkabihis, nagmaneho si Alana patungo sa Makati. Bawat metro ngang kalsada ay puno ngang pagdududa, ngang takot, at ngang galit. Ang mailaw ngang siyudad ay parang nagpapaliwanag sa kanyang pagkataranta. Nang makarating siya sa harap ng restaurant, nagtago siya sa isang sulok, nakatanaw sa pintuan. Ang puso niya ay parang babasagin, handang madurog anumang oras. Hindi nagtagal, nakita niya si Marco. Nakangiti ito, maluwag ang tawa, at sa tabi niya, isang babae, matangkat, maganda, at may kulay kastanyas na buho na bumagay sa kanyang maputing balat. Siya nga, ang Sofia na binanggit sa text. Para silang isang perpektong larawan ng kaligayahan. Isang larawan na sumisigaw ng pagtataksil sa harapan ni Alana. Parang pinipiga ang puso niya. Ang galit na kanina ay nakakubli ay biglang kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nakita niya kung paano hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia, kung paano nito tingnan ang baba, ang parehong tingin na minsan ay para lang sa kanya. Umuwi si Alana na parang robot. Wala siyang maramdaman kundi ang matinding pamamanhit. Nang dumating si Marco kinagabihan, nakita niya sa mga mata nito ang pagod at sigla. Umuwi ka na pala. Mahal, bati ni Alana, sinubukang maging normal ang kanyang boses. Kamusta ang meeting mo? Ngumiti si Marco at yumakap sa kanya. Okay lang, medyo stressful. Buti na lang natapos. Nag-dinner pa kami ng clients after. Naramdaman ni Alana ang haplos ni Marco sa likod niya at bigla siyang kinilabutan. Dinner with clients. Ang pagmamahal na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding galit at pakasuklam. Nawala pala cellphone mo kaninang umaga, sabi ni Alana. Pilit na pinipigil ang galit sa kanyang boses. Inabot niya ang telepono. Nagulat si Marco. Ay, o nga pala. Ang dami kong inisip. Salamat, mahal. Kinuha nito ang telepono at para siyang nakakita ng kidlat nang makita niyang mabilis na binuksan ni Marco ang app at binura ang mamensahe. Hindi siya nakapagsalita. Ang pagtatangkang iyon na burahin, ang ebidensya ang nagbigay, sa kanya ang huling patunay. Ang sakit ay nagtulak sa kanyang pagdududa. Kinaumagahan, lumabas si Alana at naglakat-lakat ng walang patutunguhan. Kailangan niya ngang kausap, kailangan niya ngang kahit sinong makakapagpagaan ng kanyang loop. Nangingini ang kanyang magaliri habang diniyal niya ang numero ni Liam. Liam ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang tanging tao na palagi niyang pinagtitiwalaan. Hello Alana? Bakit ka napatawag? Ang boses ni Liam ay puno ng kapag-alala. Sumiklap ang kanyang maluha. Liam, kailangan kita. Hindi na tagal. Nakaupo na sila sa isang tahimik na sulok ng kapehan ni Lola
Ang paborito nilang tambayan, hinawakan ni Liam ang kamay niya. Anong nangyari, Alana? Bakit ka umiyak? Isinalaysay ni Alana ang lahat, mula sa text message hanggang sa nakita niya sa restoran. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang lalamunan. Si Liam ay tahimik lang na nakikinig. Ang mukha ay puno ng lungkot at galit. Nang matapos si Alana, isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Alam ko, Alana, masakit. Pero hindi ka nag-isa, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit punong suporta. Nandito lang ako, anuman ang mangyari. Sa mga oras na iyon, tanging ang presensya ni Liam ang nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang pihati. Ngunit ang sakit ay patuloy na nanamlay sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, matapos magpaalam kay Liam, umuwi si Alana sa bahay na parang estranghero. Nakulong siya sa kanilang silid, tumitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa Alana na minsan niyang kilala. Ang mamata niya ay mukto at walang buhay. Ang kanyang mabalikat ay nakayuko. Para siyang aninongang dating sarili. Ang dating Alana, ang babaeng may malikhaing diwa at pangarap sa pagdidisenyo, ay matagal nang nawala sa ilalim ng pagiging asawa ni Marco. Ngayon, wala na siyang matitira kundi ang durok na puso at ang natitirang dignidad. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang nga mata. Muling bumaksak ang luha. Hindi ko na kaya. Bulong niya sa sarili. Ayoko na. Sa kanyang pagluha, isang munting determinasyon ang sumiklap. Kung ang pag-ibig na ito ay dinudurok siya, bakit pa niya kailangang manatili? Walang pagmamahal sa loob ng bahay na ito. Wala na siyang makapitan. Kinuha niya ang laptop at nagsimulang mag-type. Ang masalita ay nakakalat sa screen. Ngunit ang bawat titik ay puno ng kanyang galit at sakit. Kasunduan sa diborsyo. Nanginginig ang makamay ni Alana habang pinupunasan niya ang huling patak ng luha. Ang paningin niya sa kanyang sarili sa salamin ay hindi na isang nagdurugong kaluluwa, kundi isang babaeng punong ng determinasyon. Hindi na siya iyak. Hindi na siya magpapakaalipin sa pagmamahal na walang halaga. Ang pananakit ay naging gasolina para sa kanyang pagbangon. Ang ideyang diborsyo, na dati ay isang malaking multo, ay nagiging isang pinto patungo sa kalayaan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagluto siyang almusal, gayang dati, ngunit may pagkakaiba. Wala nang pagmamahal sa bawat galaw niya, kundi pagiging seryoso. Nang lumabas si Marco mula sa kanilang silid, sinalubong siya ni Alana ng isang blanko ngunit matatak na tingin. Marco, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. May kailangan tayong pag-usapan. Nakaramdam si Marco ng pakabahala sa tono ng boses niya. Tungkol saan? Alana, bakit ganyan ang mukha mo? Inilabas ni Alana mula sa ilalim ng mesa ang nga papel na inimprenta niya kagabi. Tungkol dito, inilapag niya sa harap ni Marco ang kasunduan sa diborsyo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Marco. Kinuha niya ang mapapel, pinasa ang manakasulat. Ano ito, Alana? Biro ba ito? Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot na mawala si Alana, kundi dahil sa pakabigla at posibleng kahihiyan. Seryoso ako, Marco, matata na sagot ni Alana. Nakita ko kayo ni Sofia, nabasa ko ang mamensahe ninyo. Sawa na ako sa pagpapanggap. Sawa na ako sa kasinungalingan mo. Para itong bomba na sumabog sa pagitan nila. Tumayo si Marco. Galit ang magamata. Alana, ano ba? Ito ba ang ibibigay mo sa akin matapos ang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito? Walang ganito. Nakamali ka lang iniisip. Pilit siyang nagdahilan. Sinubukang manipulahin si Alana, gaya ng nakasanayan niya. Ngunit si Alana ay hindi na ang dating Alana. Wala na akong paniniwalaan sa bawat salita mo, Marco. Tapos na tayo. Ayoko nang maging bahagi ng buhay na puno ng panlilinlang. Hindi na makapaniwala si Marco. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang kamay ni Alana, ngunit lumayo ito. Alana, huwag mo namang gawin ito sa atin. Paano na ang pamilya natin? Paano na ako?
Maapektuhan ang karir ko nito. Halata ang pagiging makasarili sa kanyang boses. Ang karir mo? Marco, hinayaan kitang wasakin ang karir ko para sa pamilya na ito. Ngayon, ako naman ang babangon para sa sarili ko, sagot ni Alana. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Naging mainit ang pagtatalo. Bawat salita ni Marco ay parang pako sa kabaongang kanilang pagsasama. Ang pagtatangkang nitong manakot at magmanipula ay lalo lang nagpatibay sa desisyon ni Alana. Hanggang sa tuluyan silang pumunta sa opisina ng abogado. Ang buong proseso ay malamig, puno ng tensyon. Nakaupo si Marco sa kabilang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon habang pinipirmahan ang mapapeles na maghihiwalay sa kanila. Sa bawat stroke ng kanyang ballpen, naramdaman ni Alana ang paglaya. Pagkatapos ng pirmahan, walang paalam. Naglakad si Alana palabas ng opisina at sa likod niya narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado na tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling pagod sa kaso. Umuwi si Alana sa bahay at ang bawat sulok ay parang sumisigang nakaraan. Ang kwarto na dati ay punong-punong tawanan, ngayon ay tahimik at malamig. Dahan-dahan niyang inilikpit ang kanyang mga gamit. Hindi na niya kayang manatili rito. Bawat damit, bawat personal na gamit ay parang may kwento. Ngunit ang lahat ng ito ay nabahiran ng ang kapaitan. Nang dumating si Marco kinagabihan, nakita niya ang nakahon sa salas. Alis ka na ba talaga, Alana? Tanong niya, may pagtataka sa boses. Wala na akong dahilan para manatili rito. Matatak na sagot ni Alana. Pero Alana, pwede pa nating ayusin ito. Hindi mo na kailangang umalis. Paano na tayo? Paano na ako? Paano na ako, Marco? Kinasal ka sa taong mahal ka at sinira mo ang lahat. Hindi na ako. Tapos na ang lahat sa atin. Nagmamadali siyang humakbang palabas. Sa labas ng gate, nandun si Liam, naghihintay. Isang ngiting ang pag-asa ang sumilay sa labi ni Alana nang makita niya ito. Dinala ni Liam si Alana sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Hindi masyadong malaki, Alana, pero safe at tahimik, sabi ni Liam habang binubuksan ang pintuan. Pumasok si Alana. Simple ang lugar, ngunit malinis at puno ng liwanag. Wala itong bakas ng nakaraan. Walang alaala ni Marco. Tiningnan niya si Liam at niyakap ito ng mahigpit. Salamat Liam. Salamat sa lahat. Walang anuman, Alana. Basta masaya ka. Bulong ni Liam. Nang gabing iyon, matapos makayos ngang ilang gamit, tumayo si Alana sa harap ngang bintanang kanyang bagong apartment. Tinatanaw niya ang mailawng siyudad at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Wala na ang mabigat na pasanin. Wala na ang sakit na dulot ng panlilinlang. Tiningnan niya ang kanyang makamay. Wala na ang kanyang wedding ring. Malaya na siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa gitna ng bagong simula, nakita niya ang isang lumang kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, naroon ang kanyang lumang sketchbook. Puno ito nga disenyong damit. Mapangarap na matagal niyang ibinaon sa limot. Pinindot niya ang bawat pahina. Ang bawat linya ay isang patunay ng kanyang dating pagkatao. Panahon na para balikan ang nawalang ako, bulong niya sa hangin. Ang maliit na apartment ni Alana ay naging kanyang santuaryo at ang kanyang lumang sketchbook ang kanyang bagong Biblia. Bawat pahina ay pinag-aralan niya ng buong puso. Bawat linya ay binibigyan niya ng bagong buhay. Ang sakit ng nakaraan ay naging inspirasyon. Ang bawat tahi ay parang pahilom sa kanyang sugatan na kaluluwa. Ang kanyang bagong pangarap ay may pangalan na Aurelia Atelier. Nagsimula siya ng paunti-unti, isang lumang makinang panahinabigay ng kanyang lola, ilang rolyo ng tela na nabili niya sa murang halaga, at ang kanyang walang katapusang pagtitiyaga. Ang unang araw ay mahirap. Walang tulok, puno ng pagdududa at madalas ay naubusan ng pera. Ang kanyang makamay ay puno ng kalyo, ang kanyang mamata ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kaya mo yan, Alana.
Bulong niya sa sarili habang tinatahi ang isang simpleng damit para sa sarili mo ito. Isang hapon, habang abala siya sa paggawa ng order, kumatok si Liam sa kanyang pintuan. May dala itong mainit na aros kaldo at isang bag ng pandesal. Kumain ka na ba, Alana? Mukhang hindi ka pa nagpapahinga. Ngumiti si Alana. Ang presensya ni Liam ay parang isang mainit na kumo sa gitnang lamig. Salamat, Liam. Sakto, nagugutom na ako. Umupo si Liam sa tabi niya habang kumakain siya. Kamusta ang order? Marami na ba? Oh, medyo. Sagot ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng pagod ngunit may bahid ng kagalakan. Pero mahirap pa rin. Kailangan kong mas maraming customers. At kailangan kong mas malaking pondo para makabili ng mas magagandang tela. Naisip ko nga, sabi ni Liam. Bakit hindi mo subukang gumawa ang social media page? Libre lang. Makikita ngang mas maraming tao ang nagawa mo. Ibinigay ni Liam ang kanyang cellphone at ipinakita ang ilang ideya. Pwede rin kitang tulungan sa pakuha ng magagandang litrato. Marunong ako ng basic photography. Tumango si Alana. Nagpapasalamat sa bawat tulong ni Liam. Si Liam ang kanyang business partner, ang kanyang marketing strategist, at higit sa lahat, ang kanyang matibay na sandalan. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang lahat kung wala si Liam. Lumipas ang mabuwan. Unti-unting nakilala ang Aurelia Atelier. Ang magadisenyo ni Alana ay simple ngunit elegante, may sariling tatak. Nagsimula siyang makakuha ng mas malalaking order at ang kanyang maliit na apartment ay naging isang abalang atelier. Dumating ang araw ang kanyang unang maliit na fashion presentation. Hindi ito isang engrandeng palabas, kundi isang intimate gathering ng kaibigan, pamilya, ang kanyang tiyahin at pinsan, at ilang local bloggers na nakapansin sa kanyang magawa. Kinakabahan si Alana, ngunit sa tabi niya, nandun si Liam, nagbibigay na suporta. Kaya mo yan, Alana? Maganda ang magawa mo, bulong ni Liam bago magsimula ang palabas. Naging matagumpay ang presentation. Maraming nakapansin sa kanyang madisenyo. Ang kanyang madamit ay nakakuhang papuri. At ang kanyang kwento ng pagbangon ay naging inspirasyon. May ilang kritiko na nagsabing simple ang kanyang magawa, ngunit marami rin ang pumuri sa elegance at authenticity ng kanyang madisenyo. Samantala, sa kabilang dako ngang siyudad, si Marco ay abala sa kanyang bagong buhay kasama si Sofia. Masaya sila, puno ng tawanan at paglalakbay. Ngunit sa ilalim ngang lahat ng iyon, mayroong bahid ng pagkabagot at kawalan ng katuparan. Isang gabi, habang nag-scroll si Marco sa kanyang social media feed, nakita niya ang isang post. Isang larawan ng isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. At sa caption, Aurelia Atelier, ang bagong pangalan sa Philippine fashion. Nagulat si Marco. Aurelia, ang pangalang iyon. Ang pangalan na minsan ay binanggit ni Alana sa kanya bilang pangalan ng kanyang pangarap na fashion house. Pinindot niya ang profile. Nakita niya ang galarawan ni Alana. Nakangiti, masaya, at mas maganda kaysa dati. Ang kanyang madisenyo ay simple ngunit may dating. Nagpapaka-artista na naman ang babaeng yan. Bulong niya, may bahid ng pakasuklam. Wala namang mararating yan. Ngunit si Sofia, na nakaupo sa tabi niya, ay nakita ang screen ng telepono ni Marco. Sino yan, Marco? Tanong niya, may kakaibang interes sa kanyang boses. Ang ganda ng gadamit niya. Wala yan, ex-wife ko. Sagot ni Marco, sinubukang maging casual. Nagpapaka-designer-designeran. Hindi naman magtatagal yan. Ngunit si Sofia ay hindi niya pinansin. Patuloy itong nag-scroll sa profile ni Alana. Ang kanyang mata ay puno ngang kakaibang pag-isip. Mayroong isang bagay sa mga disenyo ni Alana na tila pamilyar sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, isang anonymous na email ang dumating sa inbox ni Alana. Walang pangalan, walang subject. Binuksan niya ito, isang larawan. Si Marco at Sofia, nakaupo sa isang coffee shop, kausap ang isang kilalang fashion executive na si Mr. De La Cruz, na kilala sa kanyang kontrobersyal na deal. Sa ilalim ng larawan, mayroong isang sulat kamay.
Mag-ingat ka, hindi lang asawa mo ang ninakaw niya. Napatulala si Alana sa screen ng kanyang laptop. Ang larawan ni Marco at Sofia kasama si Mr. De La Cruz at ang sulat kamay sa ibaba. Mag-ingat ka, hindi lang asawa mo ang ninakaw niya. Ang bawat salita ay parang sipongang hangin na nagdadala ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Hindi lang asawa, ano pa? Ang kanyang isip ay nagsimulang maglaro, bumalik sa mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang magagabing makasama sila ni Marco sa kanilang dating bahay. Siya, abala sa pagguhit ng mga disenyo, at si Marco, nakaupo sa tabi niya, nagtatanong tungkol sa kanyang mga ideya. Ang galing mo talaga. Alana, palagi nitong sinasabi. Ikwento mo sa akin ang lahat ng naisip mo. Sino ang nakakaalam? Baka magamit natin yan sa futur. Para sa atin yan. Ang masalitang iyon na dati ay nagbibigay sa kanyang ng inspirasyon at pagmamahal, ngayon ay tila may ibang kahulugan. Isang masamang kahulugan. Nanginginig ang kanyang makamay habang sinara niya ang laptop. Hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya si Liam. Agad siyang nag-text at hindi nagtagal, nasa kapehan ni Lola na sila. Ipinakita ni Alana ang email kay Liam. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Liam, tingnan mo ito. Ano sa tingin mo? Possible bang? Hindi niya matapos ang pangungusap. Seryosong tiningnan ni Liam ang larawan at ang mensahe. Ang Mr. De La Cruz na ito ay kilala sa industriya. May mga balita na hindi maganda ang kanyang mga transaksyon at ang mensahe. Hindi lang asawa mo ang ninakaw niya. May ibig sabihin ito, Alana. Pero ano? Tanong ni Alana. Ang kanyang mata ay puno ng pakalito. Ang madisenyo ko? Pero paano? Kailangan nating alamin ang tungkol kay Sofia, sabi ni Liam. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. May koneksyon ito. Hindi lang ito basta-basta. Nagsimula silang mag-imbestiga. Si Liam, na may malawak na network ng mga kaibigan at kakilala, ay nagsimulang magtanong-tanong. Hindi nagtagal, mayroon na silang impormasyon. Nalaman nila na si Sofia ay dating nagtrabaho sa isang malaking fashion company, ang Elegance Couture. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang dahilan ng kanyang pagkaalis. Insubordination and alleged plagiarism. Plagiarism? Bulong ni Alana. Nanlaki ang kanyang mamata. Ibig sabihin, nagnanakaw siya ng ideya? Iyan ang lumabas sa record, Alana. Sagot ni Liam. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang basta-basta ang babaeng ito. Mukhang sanay na siya sa ganitong gawain. Biglang bumalik sa isip ni Alana ang isang partikular na gabi. Si Marco nakaupo sa tabi niya habang siya ay nagdisenyo ng isang bagong koleksyon. Flashback. Alana, ipakita mo sa akin ang bago mong drawing, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang ganda talaga ng ideya mo. Ipakita mo sa akin ang lahat. Baka pwede nating going business yan someday. End of flashback. Ang alaala ay parang malamig na tubig na bumuho sa kanya. Ang paghanga ni Marco. Ang paghihikayat nito na ibahagi niya ang lahat ng kanyang ideya. Lahat ng iyon ay tila may masamang layunin. Possible kayang. Hindi lang ang kanyang asawa ang kinuha ni Sofia, kundi pati na rin ang kanyang nga pangarap. Kailangan kong kausapin ang isang tao, sabi ni Alana. Ang kanyang boses ay matatag. Si Bea, dating kasama ko sa fashion school. Kilala niya ang halos lahat sa industriya. Agad silang nagtungo sa isang coffee shop kung saan nagtatrabaho si Bea. Nang makita ni Bea si Alana, niyakap niya ito ng mahigpit. Alana, ang tagal na. Kamusta ka na? Okay lang, Bea. May gusto lang akong itanong sa iyo. Isinalaysay ni Alana ang tungkol kay Sofia at sa mahinala niya. Nag-isip si Bea. Si Sofia? Oo. Kilala ko yan. May reputasyon yan sa industriya. Magaling magsalita, magaling makipagkaibigan, pero may pagkaahas. May mga balita na may mga ideya siyang napulot lang sa iba. Narinig ko rin na may koneksyon siya sa mga taong
May madilim na transaksyon sa fashion industry. Pero hindi ko alam na may kinalaman siya kay Marco. Ang masalita ni Bea ay nagbigay ang kumpirmasyon sa mahinala ni Alana. Ang takot ay unti-unting napalitan ng galit. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig, kundi pati na rin sa kanyang mapangarap. Ito ay mas malalim kaysa sa isang simpleng relasyon. Ito ay isang planadong panlilinlang. Nang gabing iyon, umuwi si Alana sa kanyang apartment. Ang kanyang isip ay punong ng alaala at hinala. Nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang mga lumang gamit. Mga kahon ng malumang libro, mga personal na gamit, at mga alaala ng kanyang nakaraan. Hinahanap niya ang isang bagay, isang patunay. Sa ilalim ng isang tumpok ng magazine, nakita niya ang isang lumang USB. Maliit, kulay itim, at halos nakalimutan na niya. Matagal na niyang ginagamit ito para mag-save ng mga draft ng kanyang mga disenyo. Nanginginig ang kanyang makamay habang isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Binuksan niya ang nga folder. At dun nakita niya isang folder na may pangalang Project Aurelia, Initial Concepts. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang ma-orihinal na disenyo niya. Ang bawat isa ay may petsa ngang pakakagawa. Mapetsa na mas nauna pa sa anumang nakita niya. Samga balita tungkol sa bagong disenyo ni Sofia. Nakaupo si Marco sa mamahaling sofa sa apartment ni Sofia. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi na siya comfortable sa piling ni Sofia. Ang dating matamis na tingin at malambing na boses ni Sofia ay napalitan ng pagiging dominante at mapilit. Ang bawat pag-usap nila ay nauwi sa pera, sa mga bagong negosyo, at sa kung paano pa nila mapapalaki ang kanilang imperyo. Marco, kailan mo ba sisimulan ang project na sinasabi mo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay matalim. Hindi na tayo bumabata. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Sofia, kalma lang. Sagot ni Marco. Pilit na pinipigilan ang inis. Hindi madali ang lahat. Kailangan ng tamang timing. At saka, bakit ka ba masyadong nakikialam sa mga business dealings ko? Alam mo naman na ako ang bahala dun. Dahil kasama ako rito. Marco, sigaw ni Sofia. Hindi lang ikaw ang nagtatrabaho. At saka, hindi ka naman ganun kagaling sa pahawak ng pera. Naalala mo ba ang mautang mo dati? Hindi mo kayang bayaran iyon kung wala ako. Napatiimbagang si Marco. Ang masalita ni Sofia ay parang mapako na tumatara sa kanyang ego. Tama si Sofia, marami siyang utang. Ang kanyang pamilya ay nalubog sa matinding pagkakautang dahil sa isang failed business venture ng kanyang ama. Siya ang nagmana ng lahat ng problemang iyon. Ang paasawa niya kay Alana ay isang paraan para makatakas sa hirap. Umaasa na ang suporta nito ay magbibigay sa kanya ng katatagan, ngunit hindi sapat. Kailangan niya ng mas malaki. Flashback. Naalala ni Marco ang gabing una silang nakita ni Sofia sa isang high-end bar. Hindi ito pag-ibig sa unang tingin. Nakita niya ang pagiging ambisyosa ni Sofia, ang kanyang matalas na isip sa negosyo, at ang kanyang kakayahang magmanipula. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga koneksyon ni Sofia sa mga taong mayayamang may madilim na transaksyon, at iyon ang kailangan niya. Alam ko ang maproblema mo, Marco. Bulong ni Sofia ng gabing iyon. Ang kanyang nga mata ay nangniningning sa dilim. May paraan ako para makabangon ka, pero kailangan nating magtulungan. May maideya ako, at may makoneksyon ka. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan para sa kapangyarihan at pera. End of flashback. Ngayon, pakiramdam ni Marco ay nakakulong siya sa kasunduang iyon. Si Sofia ay nagiging mas mapilit, mas mapanganib. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, "Hello, Marco. Kailangan na naming makuha ang pera namin." Sabi ng isang boses sa kabilang linya, "Malamig at puno ng banta. Matagal na ang utang mo. Kung hindi mo pa rin mababayaran sa loob ng isang linggo, may mangyayaring hindi maganda sa'yo. At sa mga taong malapit sa'yo." Nanlamig si Marco. Ang boses na iyon ay boses ngang isang lawan shark na matagal na niyang iniwasan.
Ang utang na iyon ang dahilan kung bakit niya kailangan ng mas maraming pera, mas maraming proyekto, mas maraming paraan para makabangon. Ang utang na iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat kahit na ang panlilinlang kay Alana. Na matapos ang tawag, bumuntong hininga si Marco. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang makakuha ng pera. Nag-scroll siya sa kanyang social media feed. Pilit na iniwasan ang kanyang mga problema. Ngunit bigla siyang napatigil. Isang post mula sa isang fashion blog. Isang larawan ni Alana, nakangiti, at ang caption, Aurelia Atelier, ang mabilis na pag-angat sa fashion industry. Napatingin siya sa website ng Aurelia Atelier. Ang madisenyo ni Alana ay simple ngunit may sariling tatak. Ang makulay, ang machat, pamilyar ang maito. Naalala niya ang mga gabing nagdidisenyo si Alana, kung paano nito ipinapakita sa kanya ang bawat sketch. Marco, tingnan mo ito. Ito ang bagong ideya ko para sa summer collection ko. Ang tawag ko rito ay golden hour. Naramdaman ni Marco ang isang kurot ng inggit. Ang babaeng iniwan niya, ang babaeng akala niya ay walang mararating, ay nagiging matagumpay. At ang kanyang tagumpay ay nakabase sa mga ideya na minsan ay ibinahagi niya sa kanya. Isang ideya na, sa isang paraan, ay naging bahagi ng kanyang sariling plano. Bigla siyang kinabahan. Kung sakaling malaman ni Alana ang lahat, kung sakaling matuklasan niya ang kanyang plano, ang kanyang buong mundo ay guguho. Hindi lang ang kanyang relasyon kay Sofia, kundi pati na rin ang kanyang mga business dealings na nakasalalay sa kanyang reputasyon. Sinubukan niyang tawagan ang isang dating kasosyo sa negosyo, si Mang Tonyo, na minsan niyang niloko sa isang deal. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng pera, ngunit walang sumasagot. Patuloy lang ang ring ng telepono hanggang sa tuluyang maputol. Narinig niya ang tunog ng susi sa pintuan. Si Sofia, agad niyang binaba ang telepono at mabilis na binago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagkabahala, naging isang matamis na ngiti. Babe, nandiyan ka na pala. Ang Aurelia Atelier ay hindi na lamang isang pangarap na nakasulat sa lumang sketchbook ni Alana. Ito ay naging isang realidad, isang lumalagong negosyo na nagdadala ng liwanag sa kanyang buhay. Ang kanyang maliit na apartment ay naging abalang atelier, puno ng tela, makina, at ang masarap na amoy ng bagong tahi. Ang bawat disenyo ay isang pirasong kanyang kaluluwa, isang patunay ng kanyang muling pagbangon. Ang tagumpay ng kanyang unang maliit na fashion presentation ay nagbukas ng maraming pinto. Nagsimula siyang makakuha ng imbitasyon sa mga local fashion events at ang kanyang madisenyo ay lumabas sa ilang online magazines. Ang ma-order ay dumarami at kailangan na niyang kumuha ng ilang katulong para matugunan ang demand. Ang kanyang pangalan ay nagsisimulang umalingaw-ngaw sa industriya. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na pop-up store event, nakaupo si Alana sa kanyang desk, pagod ngunit masaya. Nag-scroll siya sa mga comments sa kanyang social media page. Karamihan ay papuri, ngunit mayroon ding ilan na nagtatanong kung saan niya nakuha ang kanyang nga ideya. Hindi niya pinansin. Sanay na siya sa mga kritiko. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Si Liam. May dala itong isang malaking buket ng bulaklak at isang ngiti sa kanyang labi. Congratulations, Alana! Ang galing mo kanina. Salamat, Liam, sabi ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Umupo sila sa sofa, nag-usap tungkol sa mga plano para sa Aurelia Atelier. Ang kanilang mga pag-usap ay hindi na lamang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, at sa kanilang lumalagong pagkakaibigan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Alana ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nag-iisa si Alana sa atelier, may kumatok muli sa pintuan. Isang courier. Inabot sa kanya ang isang malaking brown envelope. Para po kay Miss Alana Reyes, sabi ng courier. Nag-alinlangan si Alana. Wala siyang inaasahang dokumento.
Binuksan niya ang envelope. Salup, mayroong isang formal na sulat na may logo ng isang law firm na hindi niya kilala. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Binasa niya ang nilalaman. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Notice of copyright infringement, plagiarism, cease and desist. Ang sulat ay nag-aakusa sa kanyang ng pagnanakaw ng disenyo, partikular sa kanyang Golden Hour Collection na sinasabing kinopya niya mula sa isang disenyo na matagal nang nakarehistro sa pangalan ng isang Sophia Cruz Design House. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sophia, muling bumalik ang pangalan na iyon, parang isang masamang panaginip. Paano? Ang Golden Hour ay ang kanyang pinakapersonal na koleksyon, ang madisenyo na nanggaling sa kanyang pinakamalalim na pangarap. Hindi niya ito ninakaw. Ito ay kanya. Nanginginig ang kanyang makamay habang sinubukan niyang tawagan si Liam. Liam, kailangan kita, ngayon na. Nang dumating si Liam, nakita niya ang putlang mukha ni Alana at ang nanginginig nitong makamay. Agad niyang binasa ang sulat. Ang kanyang mata ay nanliit. Sophia Cruz Design House? Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan. Ako rin, sagot ni Alana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero ang nga disenyo, ang Golden Hour Collection. Akin yan, Liam. Alam mo yan. Alam ko, Alana. Hindi ako naniniwala na magnanakaw kang ideya, matatak na sabi ni Liam. Kailangan nating alamin kung sino ang nasa likod ng Sophia Cruz Design House na ito at kung paano nila nakuha ang mga disenyo mo. Nagsimula silang mag-imbestiga. Gamit ang makoneksyon ni Liam, sinubukan nilang alamin ang tungkol sa Sophia Cruz Design House. Ngunit tila isang ghost company ito. Walang rehistradong opisina, walang malinaw na online presence. Tanging ang mapapeles ng pagpaparehistro ng disenyo ang tanging patunay na umiiral ito at ang pangalan ni Sophia Cruz. Ito ay masyadong perpekto, Alana, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay puno enerhiya pagdududa. Parang may nagplano nito. May koneksyon ito kay Marco. Sigurado ako. Naramdaman ni Alana ang matinding pagkabigla at pagkalito. Ang kanyang mapangarap, ang kanyang pagbangon, ang lahat ng kanyang pinahirapan ay biglang nanganganib na gumuho. Ang kanyang nga mata ay napuno ng luha. Liam, paano kung toto? Paano kung hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Paano kung mawala ang lahat ng ito? Hinawakan ni Liam ang kanyang makamay. Hindi, Alana. Hindi ito matatapos dito. Hindi ka susuko. Hindi tayo susuko. Nagsimula ka sa wala at nagawa mong itayo ang Aurelia Atelier. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Lalaban tayo. Makasama. Ang nga salita ni Liam ay parang isang mainit na yakap sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, mayroong isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Paano nangyari ito? Nang gabing iyon, habang nag-isa si Alana sa kanyang atelier, muli niyang binasa ang mga dokumento. Ang nga petsa ang pagpaparehistro, ang madisenyo, mayroong isang partikular na disenyo na halos makapareho sa isa sa kanyang ma-original na sketch. Ang kanyang mamata ay nanliit. Nakita niya ang pangalan sa ilalim ng disenyo, Sophia Cruz, at ang petsa ng pagpaparehistro ay 1 taon bago pa man niya simulan ang Aurelia Atelier, 1 taon bago pa man siya makipaghiwalay kay Marco, 1 taon bago pa man niya muling balikan ang kanyang nga pangarap. Hindi mapakali si Liam. Ang sulat na natanggap ni Alana ay nadulot ng malalim na pagkabahala sa kanya. Hindi lang ito basta-bastang kaso ng plagiarism. Ito ay isang sadyang pagtatangka na sirain si Alana at alam niyang si Marco ang nasa likod nito kasama si Sophia. Kailangan niyang kumilos. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng pinahirapan ni Alana. Ang Aurelia Atelier ay hindi lang negosyo ni Alana. Ito ang kanyang pagbangon, ang kanyang kalayaan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagsimula na si Liam sa kanyang pag-imbestiga. Ginagamit niya ang kanyang makoneksyon mula sa kanyang dating trabaho sa isang marketing and research firm.
Nagsimula siyang magtanong-tanong tungkol sa Sofia Cruz Design House. Gaya ngang hinala nila, ito ay isang shell company, walang tunay na operasyon. Ngunit ang marehistradong disenyo ay totu, at ang napatsangang pagpaparehistro ay talagang nauna pasam nga disenyo ni Alana. May isang bagay na malirito bulong ni Liam sa sarili. Hindi ito basta-basta. Habang naghahanap siya ng impormasyon tungkol kay Sofia, bigla niyang naalala ang isang pangyayari sa kanyang nakaraan, isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot, isang sugat na hindi paganap na naghihilom. Flashback. Nasa kolehiyo pa si Liam. Mayroon siyang kasintahan, si Clara. Mahal na mahal niya si Clara. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at tiwala. Ngunit isang araw, nalaman niyang niloloko siya ni Clara. Hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa isang proyekto sa eskwelahan. Ginaya ni Clara ang kanyang ideya, inangkin ito, at ginamit para sa sarili nitong kapakinabangan. Ang sakit ngang pagtataksil ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang puso, nagdulot ng takot na muling magtiwala at magpahayag ng tunay na damdamin. Mula nun, naging maingat siya sa pag-ibig. Mas gusto niyang maging taga-suporta kaysa maging bida. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabilang ng matinding pagmamahal niya kay Alana, nanatili siyang isang kaibigan, isang anino sa likod ng tagumpay nito. End of flashback. Ang alaala ni Clara ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon ni Alana. Hindi lang ito tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay tungkol sa pagtataksil sa tiwala at pagwasak ng pangarap. At hindi niya hahayaang mangyari iyon kay Alana. Patuloy si Liam sa kanyang paghahanap. Sa pamamagitan ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa corporate registry, natuklasan niya ang isang subsidiary company ni Marco na hindi gaanong kilala, ang Innovate Designs Inc. Ang kumpanyang ito ay may kakaibang pattern ng pagpaparehistro ng disenyo. Karamihan ay magenerik na ideya, ngunit mayroon ding ilang disenyo na tila inspirado mula sa mga emerging designers na hindi pa gaanong kilala. Ito na nga, bulong ni Liam. Ito ang koneksyon. Nakita niya ang pangalan ng isang dating kasosyo ni Marcos sa Innovate Designs Inc., si Mr. Reyes. Narinig niya ang mabulong-bulungan noon na si Mr. Reyes ay nakaroon ng malaking problema kay Marco at nawala sa industriya matapos ang isang failed business venture. Possible kayang si Mr. Reyes ay isa ring biktima? Sinubukan ni Liam na kontakin si Mr. Reyes. Ilang beses siyang tumawag, nag-iwan ng mensahe ngunit walang sagot. Hindi siya sumuko. Alam niyang ito ang susi para mailabas ang katotohanan. Pagkalipas ng 2 araw, habang naglalakad si Liam pauwi, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ikaw ba si Liam? Tanong ng isang boses, matanda at pagod. Ako si Mr. Reyes. Nagulat si Liam. Opo, sir. May gusto lang po akong itanong sa inyo tungkol kay Marco. Alam ko kung bakit ka tumatawag, sabi ni Mr. Reyes. Ang kanyang boses ay punong kapaitan. Gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya, di ba? Ang totoo, matagal ko nang gustong sabihin ang lahat. Matagal na akong nagtatago, pero ngayon, may isang sikreto pa si Marco na mas malaki pa sa akala mo. Ang masalita ni Liam sa telepono. May isang sikreto pa si Marco na mas malaki pa sa akala mo, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alana. Kahit na nabigyan siyang notice of copyright infringement, pakiramdam niya ay may mas malalim pa sa likod nito. At ngayon, kinumpirma ni Liam ang kanyang pangamba. Kailangan niya itong makita, kailangan niyang marinig ang lahat mula mismo kay Liam. Agad silang nakita sa apartment ni Alana. May dalang isang bag na puno ngang dokumento at printout si Liam. Ipinatong niya ito sa mesa. Ang muha ay seryoso. Alana, simula ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng galit. May nahanap ako. Hindi lang basta-basta ang ginawa ni Marco at Sofia sa iyo. Ito ay planado. Inilabas ni Liam ang mga dokumento. Una, ang impormasyon tungkol sa Sofia Cruz Design House. Ito ay isang shell company. Alana, walang tunay na operasyon.
Ang tanging purpose nito ay magrehistro nga disenyo. Ipinakita ni Liam ang mga articles of incorporation nito na nagpapakita ng kakaibang ownership structure na mahirap tukuyin. Pero bakit? Tanong ni Alana. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. At saka ito, patuloy ni Liam, inilabas ang isang report tungkol sa nakaraan ni Sofia. Naalala mo ang sinabi ni Bia tungkol sa plagiarism? Ito ang detalye. Sofia was fired from Elegance Couture because she claimed ownership of a design that was submitted by another junior designer. Sanay na siya sa ganitong gawin. Nanlaki ang mamata ni Alana. Ang lahat ng piraso ay nagsisimulang makabit-kabit. Bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Pero paano sila nakakilala ni Marco? At bakit nila ito hinagawa sa akin? Ibinigay ni Liam kay Alana ang impormasyon tungkol sa Innovate Designs Inc., ang subsidiary company ni Marco. Ang kumpanyang ito, Alana, ay nakatuon sa pagrehistro nga disenyo mula sa mahindi pagaanong kilalang artista. Ang modus operandi nila ay kunin ang maideya, bahagyang baguhin, at irehistro sa ilalim ngang kanilang pangalan. Tapos, kapag nagsaksit ang original na designer, sisingilin nila ngang royalties o hahabulin ng kaso. Nataranta si Alana. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ito ay mas malalim kaysa sa isang simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang calculated, malupit na panlilinlang. Ang bawat pangungusap ni Liam ay parang suntok sa kanyang sikmura, nagbubunyak ng napakalaking katiwalian. Hindi siya niloko lang sa pag-ibig, pinagsamantalahan siya sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagtitiwala at sa kanyang mapangarap. Si Mr. Reyes, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay bumulong, dating kasosyo ni Marco. Niloko rin niya. Nung una, ayaw niyang magsalita. Pero nung sinabi kong tungkol sa iyo ang kaso, pumayag siyang makipakita. At sinabi niya sa akin ang lahat. Ang ngaluha ay nagbabanta na namang bumaksak. Ngunit pinigilan ni Alana ang nga ito. Hindi niya hahayaang makita ni Liam ang kanyang pagiging mahina. Ang sakit ay napalitan ng matinding galit. Galit kay Marco, galit kay Sofia, at galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. So, ito pala ang mas malaki na sikreto ni Marco. Alana, patuloy ni Liam. Hindi lang ikaw ang biktima niya. Kaya kailangan nating ipaglaban ito ng husto. Tumayo si Alana. Ang kanyang makamay ay nakakuyom. Kailangan nating makaroon ng patunay, Liam. Hindi lang ito mga impormasyon. Kailangan natin ng hard evidence. Tiningnan ni Liam si Alana. Ang kanyang mamata ay punong ang paganga at pagmamahal. Alam niyang ito na ang oras. Alam ko kung saan tayo makakahanap ng matibay na ebidensya, Alana. Sa lumang opisina ni Marco. Kung saan siya nag-ingat ng lahat ng kanyang mga dokumento, kahit ang malihim niya. Ang kanyang boses ay punong determinasyon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Naramdaman ni Alana ang init sa kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng sakit at galit, nandun si Liam, ang kanyang matibay na sandalan. Ang kanyang mata ay nagtakpo sa mata ni Liam. Sa isang sandali, parang huminto ang mundo. Hindi na lang ito tungkol sa madisenyo o sa kaso. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, sa pagsuporta, at sa isang uri ngang pagmamahal na hindi niya inasahan. Pumunta tayo, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay matatak. Ngayon! Bandang hating gabi, narating nila ang lumang opisina ni Marco sa isang gusaling halos inabandona na. Madilim ang paligid, ang tanging ilaw ay mula sa buwan, at sa mga ilaw ng kalye, maingat silang pumasok. Ang loop ay maalikabok at puno ng nakalimutang alaala. Sinimula nilang halukayin ang malumang file cabinets at mga kahon. Bawat papel na kanilang binuksan ay isang posibleng susing magbubunyag sa katotohanan. Si Alana ay nahahanap ng anumang dokumento na may kaugnayan sa kanyang malumang disenyo o sa mga financial transactions ni Marco na may kaugnayan sa Innovate Designs Inc. Si Liam naman ay naghahanap ng anumang patunay ng pakikipagsabuatan ni Marco at Sofia. Naramdaman ni Alana ang pangingini sa kanyang kamay nang makita niya ang isang lumang folder na may markang Project Aurelia. Ito ang pangalan na ginamit niya sa kanyang nga pinakaunang draft. Binuksan niya ito
At doon, nakita niya ang kanyang maorihinal na disenyo kasama ang makoresponding dates na mas nauna pa sa marehistro ni Sofia. Kasama rin ang nga email sa pagitan nila ni Marco kung saan ibinahagi niya ang bawat detalye ng kanyang nga ideya. Ito ang gintong susi. Biglang, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig nila ang tunog ng susi na sumalpok sa pintuan, mayroong papalapit. Nasa tuktok ng kanyang tagumpay si Marco. Ang kanyang bagong proyekto, isang malaking real estate development na pinondohan ng ma-investos na nakuha niya sa tulong ni Sofia ay nasa balita. Ang kanyang pangalan ay lumalabas sa mga business magazines. Akala niya, ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Pera, kapangyarihan, at pakilala. Naorganisa siya ngang isang engrandeng launch party sa isang mamahaling hotel. Ang lugar ay puno nga ilaw, musika, at mamahaling alak. Inaasahan niyang darating ang lahat ng mama-impluensyang tao sa Maynila, ang mataong magpapatunay sa kanyang tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng silid. May hawak na baso ng champagne at isang malaking ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya, si Sofia, nakasuot ng isang mamahaling damit, nakangiti rin. Marco, ang galing mo talaga, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng paganga. Tingnan mo ang lahat ng ito. Ito ang bunga ng ating paghihirap. Ngunit habang lumilipas ang oras, napansin ni Marco ang isang bagay. Walang masyadong tao. Ang ma-VIP guest na inimbitahan niya ay wala. Ang mga investors na nangako na darating ay hindi nakpakita. Ang nga upuan ay halos walang laman. Ang musika ay tila nagiging mas malakas. Sinusubukang takpan ang katahimikan ng silid. Nagsimulang kumalat ang pagkabahala sa kanyang dibdib. Bakit? Ano ang nangyayari? Biglang lumapit si Sofia sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Marco, kailangan nating mag-usap. Ngayon, Sofia, sagit na nga pari. Walang party, Marco, matalim na sabi ni Sofia. Wala nang darating. May problema tayo. Dinala ni Sofia si Marco sa isang sulok. Ang mga investors mo, umatras. Nalaman nila ang tungkol sa mga past dealings mo, sa mga utang mo, at sa mga plagiarism cases na kinasasangkutan mo. Nanlaki ang mamata ni Marco. Paano? Sino ang nagsabi? Hindi ko alam, sigaw ni Sofia. Pero kumalat ang balita. At dahil doon, wala nang gustong makipag-ugnayan sa iyo. Ang mautang mo, kailangan mo ng bayaran. Ngayon na. Nagsimulang umikot ang mundo ni Marco. Ang kanyang perpektong mundo ay biglang gumuho. Pero paano? Hindi ko kayang bayaran ang lahat ng iyon. Hindi na kita problema, Marco, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig. May nakita akong mas magandang opportunity. At hindi ko na kailangan ang isang taong punong problema. Tiningnan ni Marco si Sofia, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Tapos na tayo, Marco. Sagot ni Sofia. Walang emosyon. Hindi na kita kailangan. Good luck sa mga problema mo. At sa isang iglap, tinalikuran siya ni Sofia. Naglakad papalabas ng silid at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang field party para itong sunto sa kanyang sikmura. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng kasama niya sa lahat ng kanyang maplano ay iniwan siya. Nawala ang kanyang pera. Nawala ang kanyang kapangyarihan. At ngayon, nawala rin si Sofia. Nagsimulang dumating ang mga tawag mula sa mga loan sharks, mula sa mga investors na nagbabanta ng kaso, mula sa mga bangko. Ang kanyang cellphone ay patuloy na nagri-ring. Bawat tawag ay nagdadala ng masamang balita. Nagmamadali siyang umuwi sa apartment ni Sofia. Umasa na nandun pa ito. Ngunit ang lugar ay walang tao. Ang kanyang magagamit ay wala na. Iniwan siya ni Sofia. Naupo si Marco sa sahig ng apartment. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan. Ang lahat ng kanyang pinahirapan, ang lahat ng kanyang panlilinlang ay naglaho sa isang iglap. Ang kanyang mapangarap ng kayamanan at kapangyarihan ay naging abo. Sa gitna ng kanyang pakabali, nakita niya ang isang lumang larawan sa ilalim ng sofa. Isang larawan niya at ni Alana
nakangiti, noong bago pa lang sila ikasal. Naalala niya kung paano siya minahal ni Alana, kung paano siya nito inalagaan, kung paano nito isinantabi ang sarili nitong mapangarap para sa kanya, ngunit sinira niya ang lahat. Ang kanyang mamata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng galit, ng pagkabigo, at ng pagkawala. Nawala ang lahat. Biglang nakring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Mr. Marco Reyes, sabing sang boses sa kabilang linya, formal at matalim. Nais po naming ipaalam sa inyo na mayroon po kaming inihandang kaso laban sa inyo. Hindi lang po ito tungkol sa mautang ninyo, kundi pati na rin sa copyright infringement at fraud. Ang complainant po ay ang Aurelia Atelier. Ang tunog ng telepono ay umalingaw-ngaw sa apartment ni Alana. Sinira ang katahimikan ng pag-ayos nila ng maebidensya. Hawak pa rin ni Alana ang folder na may markang Project Aurelia. Ang kanyang puso ay kumakabog. Si Marco, ang Aurelia Atelier. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sila na, bulong ni Alana, nakatingin kay Liam. Si Liam, na nakaupo sa tabi niya, ay tumango. Nakuha na nila ang kaso. Panahon na para sa huling laban. Alana. Sa sumunod na araw, ang atelier ni Alana ay naging isang warum. Siya at si Liam ay abala sa paghahanda ng lahat ng ebidensya. Ang ma-original na disenyo ni Alana, ang ma-email na nagpapatunay na ibinahagi niya ang kanyang nga ideya kay Marco, ang impormasyon tungkol sa shell company ni Sofia, at ang mga testimonya mula sa mga dating biktima ni Marco, kabilang na si Mr. Reyes. Ang bawat piraso ay maingat nilang inayos, handang ilatak sa harap ng lahat. Dumating ang araw ng pagdinig. Puno ng kaba ang dibdib ni Alana, ngunit sa tabi niya, nandun si Liam, ang kanyang matatak na presensya ay nagbibigay lakas. Ang bulwagan ng korte ay puno nga tao, mamamahayag, maturist na taga-industriya, at ang mga stakeholders na interesado sa magiging resulta ng kaso. Nang pumasok si Marco at Sofia, nakita ni Alana ang kanilang mamuka. Si Marco ay mukhang pagod at balisa, ang dating kumpiyansa ay nawala. Si Sofia naman ay may bahid pa rin ng kayabangan, ngunit may bahid na rin ng takot sa kanyang mamata. Nagtama ang kanilang paningin ni Alana. Sa mga mata ni Alana, walang galit, kundi isang matatag na determinasyon. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Alana ay matikas na iprinisinta ang kanilang kaso. Ang bawat patunay ay inilabas. Ang bawat koneksyon ay ipinaliwanag. Nang tinawag si Alana para magbigay ng kanyang testimonya, matatak siyang humakbang papunta sa witness stand. Sa loop, kinakabahan siya, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matapang. Pinagmamasdan niya si Marco, na nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Miss Reyes, simula ang abogado. Pakisabi po sa korte ang inyong bersyon ang nyari. Nagsimulang magsalita si Alana. Ang kanyang boses ay malinaw, puno emosyon ngunit kontrolado. Isinalaysay niya ang kanyang pag-ibig sa pagdidisenyo, ang kanyang mga pangarap na itinabi para sa kanyang pamilya, ang kanyang pagtitiwala kay Marco, at kung paano niya ibinahagi ang kanyang bawat ideya sa kanya. Hindi ko po akalain na ang pagtitiwala ko ay magiging sandata laban sa akin, sabi ni Alana. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marco. Ang madisenyo na iyon ay bahagi ng aking kaluluwa. Ang Aurelia Atelier ay hindi lang isang negosyo. Ito ang aking muling pagkabuhay. Ipinakita niya ang kanyang nga orihinal na disenyo, ang nga petsa, at ang nga email na nagpapatunay sa kanyang pagmamay-ari. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Nang tinawag si Marco, sinubukan niyang makdahilan, sinubukan niyang ibaling ang sisi, ngunit ang kanyang nga salita ay walang lakas. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nakalat sa hangin, walang sapat na batayan. Si Sofia naman, nang tinawag, ay nagalit. Sinubukan niyang maging agresibo, ngunit ang kanyang mapahayag ay puno ng kontradiksyon. Ang kanyang dating kayabangan ay unti-unting napalitan ng pagkabalif. Sa isang punto, tinanong ni Alana ang sarili niyang abogado kung pwede siyang magtanong,
pinayagan siya ngang huwes. Tumingin si Alana kay Marco. Ang kanyang nga mata ay walang emosyon, maliban sa isang bahit ng lungkot. Marco, simula niya. Ang kanyang boses ay matatak at malakas. Pagkatapos ng lahat, hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo sinira ang tiwala ko? Bakit mo ako pinagsamantalahan sa ganitong paraan? Nanatiling tahimik si Marco. Walang sagot. Ang kanyang muha ay blanko, puno ng walan. Hindi ko kailangan ng sagot mo. Patuloy ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang kasinungalingan mo ay sumira sa iyo. Ang pagtataksil mo ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang bawat luha na iniyak ko ay naging inspirasyon. At ngayon, ipinapakita ko sa lahat na ang katotohanan ang mananaig. Tumingin si Alana sa huwes at pagkatapos ay sa mataong nakikinig, ang Aurelia Atelier ay hindi lamang isang label. Ito ay isang patunay na ang bawat sugat ay maaring maging ginto. Na ang bawat pakbaksak ay maaring maging simula ng mas mataas na paglipat. Narinig niya ang bulong-bulungan sa bulwagan. Nakita niya ang pagangas sa mga mata ni Liam na nakaupo sa likod niya, isang ngiting ang pagmamalaki ang sumilay sa kanyang labi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Alana ang tunay na tagumpay, hindi lang sa kaso, kundi sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatalo, naglabas ng desisyon ang huwes. Ang nga ebidensya ay napakalinaw. Ipinahayag ng korte na si Marco at Sofia ay nakasala ng copyright infringement at fraud. Ang Sofia Cruz Design House ay ipinagutos na isara. Si Alana ang nanalo sa kaso, nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Ang mamamahayag ay nagmamadaling kumuha na litrato. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alana si Marco at Sofia. Si Marco ay namumutla, ang kanyang nga mata ay walang buhay. Si Sofia naman ay nagpupumiglas, galit na galit, habang kinakalatkat palabas ng mabaylif. Naramdaman ni Alana ang pag-angat ng mabigat na pasanin mula sa kanyang mabalikat. Tapos na, nanalo siya. Paglabas niya ng bulwagan, sinalubong siya ni Liam ng mahigpit na yakap. I knew it, Alana. I knew you'd win. I'm so proud of you. Salamat, Liam. Bulong ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Habang naglalakad sila papalabas ng korte, nagring ang telepono ni Alana, isang hindi kilalang numero. Kinausap niya. Hello? Miss Reyes, sabi ngang isang boses. Pamilyar ngunit may kakaibang tono. Narinig ko ang balita. Mukhang hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Mayroon pa akong impormasyon tungkol kay Marco na sigurado akong magugustuhan mo. Isang bagay na hindi mo pa alam. Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar kay Alana, ngunit ang mensahe nito ay nakdulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi mo pa alam. Sino ito? At ano pa ang sikreto ni Marco? Ngunit bago pa man niya makapagtanong, bumalik si Liam mula sa kusina. May hawak na 2 basong ang tubig. Sino? Yan, Alana? Bakit ganyan ang mukha mo? Nilingon ni Alana ang telepono. Hindi ko alam. Isang tao na nagsasabing may nalalaman para tungkol kay Marco. Kumunot ang noo ni Liam. Ano pa? Akala ko tapos na tayo sa kanya. Iyan din ang naisip ko, bulong ni Alana. Pero parang may iba pa. Kinaumagahan, habang nagse-celebrate ang tagumpay ni Alana, hindi pa rin mapakali si Liam. Ang huling tawag sa telepono ay nakdulot ng bagong pangamba sa kanya. Alam niyang may tinatago si Marco. Ang nga impormasyon na nakuha niya mula kay Mr. Reyes ay bahagi pa lamang ng mas malaking larawan. Hindi lang basta plagiarism ang dahilan ng pagiging sakim ni Marco. Mayroong mas malalim na ugat ang kanyang kasamaan. Pinuntahan ni Liam si Mr. Reyes, na ngayon ay mas handa na magsalita matapos ang pagbagsak ni Marco. Nakita sila sa isang tahimik na lugar. Alam ko, Mr. Reyes, na marami pa kayong alam tungkol kay Marco. Ang nakita namin ay tila dulo lamang ng malaking problema niya, simula ni Liam. Bumuntong hininga si Mr. Reyes. Tama ka, Liam. Si Marco, may malaking utang na loob sa pamilya niya. Hindi lang pera. May kinalaman ito sa isang aksidente.
Nakinig si Liam ng mabuti habang isinasalaysay ni Mr. Reyes ang kwento. Noon daw, bata pa si Marco, naging sanhi siyang isang aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng isang miyembro ng isang maimpluwensyang pamilya. Hindi ito nalutas ng mayos. Kinamit ng pamilya ni Marco ang kanilang koneksyon para takpan ang insidente. Ngunit ang pamilya ng biktima ay humingi ng malaking danyos. Para makabayad, kinailangan ng pamilya ni Marco na ibenta ang kanilang mga ari-arian at malubog sa utang. Si Marco, bilang nag-isang anak, ang naging tagapagbayad ng lahat ng utang na iyon. Dahil doon, Liam, nagkaroon siya ng matinding pagkaobses sa pera at kapangyarihan, sabi ni Mr. Reyes. Para sa kanya, ang pera ang magliligtas sa kanya mula sa lahat ng problema. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging ganito kasakim. Hindi niya kayang tanggapin ang pagiging mahirap, ang pagiging talunan. Kaya gagawin niya ang lahat para lang makabangon. Ang kwento ni Mr. Reyes ay nagbigay ng bagong perspektibo kay Liam. Hindi ito nagpapawalang sala kay Marco, ngunit ipinaliwanag nito ang kanyang nga motibo. Ang kanyang nga aksyon ay hindi lamang dahil sa simpleng kasakiman, kundi dahil din sa takot at sa bigat ngang nakaraan. Mayroon pa siyang itinatagong bank account. Dagdag ni Mr. Reyes. Doon niya nilalagay ang lahat ng kanyang naitatagong pera mula sa mga illegal niyang transaksyon. Ito ang kanyang emergency fund para sa mautang niya. Ito ang kanyang pinakalihim na kayamanan. Binigay ni Mr. Reyes kay Liam ang madetalyeng account. Nagpasalamat si Liam kay Mr. Reyes. Mayroon na silang koneksyon. Ang tunay na ugat ng kasamaan ni Marco? Agad na bumalik si Liam sa apartment ni Alana. Ang kanyang isip ay puno ng bagong impormasyon. Kailangan niyang sabihin kay Alana ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa magisenyo. Ito ay tungkol sa mas malalim na pinsala na ginawa ni Marco at ang dahilan sa likod ng lahat ng kanyang panlilinlang. Nang makarating siya, abala si Alana sa paglilinis ng atelier. Ang kanyang muka ay puno ng saya at kapayapaan. Ang mailaw nga atelier ay maliwanag at ang bawat disenyo ay nagningning sa pag-asa. Alana, tawag ni Liam. Ang kanyang boses ay punong pagkabahala. Liam, nabalitaan mo na ba? Nanalo tayo! Sabi ni Alana. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Ang galing mo talaga! Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Ngumiti si Liam. Ang kanyang puso ay kumikirot sa nakita niyang kaligayahan ni Alana. Paano niya sasabihin ang balita na ito? Ang balita na magdadala ng panibagong sakit at pagkabahala sa buhay ni Alana? May kailangan tayong pag-usapan. Alana, simula ni Liam, ang kanyang boses ay seryoso. Tungkol kay Marco, may nalaman ako. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, nagring ang telepono ni Alana. Ito ang parehong hindi kilalang numero na tumawag kahapon. Agad itong sinagot ni Alana. Hello? Sino po ito? Alana, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses ng isang babae. Ako si Sofia. Kailangan ko ang tulong mo. Nanganganib ang buhay ni Marco. At may kasalanan ka rito. Alana, ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at pagkabahala. Kailangan ko ang tulong mo. Nanganganib ang buhay ni Marco. At may kasalanan ka rito. Nanlamig si Alana. Marco, nanganganib ang buhay. At siya ang may kasalanan? Ang kanyang isip ay naguluhan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Marco sa kanya, paano siya makakaroon ng kasalanan? At bakit naman siya tutulong? Sofia, ano ang sinasabi mo? Tanong ni Alana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang nga inutangan niya. Hinahabol na siya. Dahil sa kaso ninyo, wala na siyang pera, wala na siyang matakbuhan. Halos sumisigaw si Sofia. Kung hindi mo siya tutulungan, mamamatay siya. At kasalanan mo iyon. Pinutol ni Alana ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi niya maintindihan. Bakit siya ang sinisisi? Bakit siya ang kailangang tumulong? Ang galit na naramdaman niya para kay Marco ay muling sumiklap, ngunit may kasamang kakaibang pagkabahala. Anong nangyari, Alana? Tanong ni Liam. Lumapit sa kanya. Isinalaysay ni Alana ang tawag ni Sofia. Ang kanyang nga mata ay puno ng pakalito.
Liam, bakit? Bakit niya ako sinisisi? At bakit ko siya tutulungan? Hinawakan ni Liam ang kanyang makamay. Alana, may kailangan kang malaman. Tungkol kay Marco, tungkol sa nakaraan niya. Umupo sila, at isinalisi ni Liam ang lahat ng nalaman niya mula kay Mr. Reyes. Ang aksidente sa sasakyan, ang pagkamatay ng isang tao, ang malaking utang na kinailangan nilang bayaran, at ang pagka-obses ni Marco sa pera at kapangyarihan upang makatakas sa kanyang mga problema. Habang nakikinig si Alana, ang kanyang mamata ay nanlaki. Ang bawat salita ni Liam ay nagbigay ng bagong kahulugan sa mga aksyon ni Marco. Hindi ito nagpapawalang sala sa kanya, ngunit ipinaliwanag nito ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang kawalan ng patiya. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang bahid ng pagkaawa, at isang malalim na pag-unawa. Kaya pala, bulong ni Alana, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kaya pala siya ganun. Ang lahat ng ginawa niya. Dahil sa takot. Hindi ito nagpapababa sa sakit na dinulot niya sa iyo. Alana, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay malumanay. Pero siguro makakatulong ito para maintindihan mo siya, para makalaya ka sa galit. Niyakap ni Liam si Alana ng mahigpit. Naramdaman ni Alana ang init ng yakap ni Liam, ang kanyang matata na presensya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang galit na matagal nang bumabagabak sa kanya ay unti-unting naglaho. Hindi niya kailangang magpatawad kay Marco para sa kapakanan ni Marco. Kailangan niyang magpatawad para sa kanyang sariling kapayapaan. Liam, bulong ni Alana. Salamat. Salamat sa pagiging nandiyan palagi. Salamat sa pagiging toto. Inangat ni Liam ang kanyang muha. Ang kanyang mamata ay puno ng pagmamahal. Alana, matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. Mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan. Mahal kita, Alana. Simula pa nun, nakita ko ang iyong kabutihan, ang iyong talento, ang iyong lakas. At ngayon, mas lalo kitang minamahal. Nagulat si Alana. Hindi niya inasahan ang salitang iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang matagal na rin niyang nararamdaman ang isang bagay para kay Liam. Ang kanyang pagiging matatag, ang kanyang suporta, ang kanyang pagmamahal na walang hinihingi. Liam, bulong ni Alana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang ng kagalakan. Mahal din kita. Hinalikan ni Liam si Alana. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa, at paghilom. Sa masandaling iyon, naramdaman ni Alana na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naglaho. Lumipas ang ilang sandali. Kinuha ni Alana ang kanyang lumang jewelry box, salup. Nandun pa rin ang kanyang wedding ring mula kay Marco. Matagal na itong nakatago. Isang simbolo ng kanyang nakaraang buhay. Ng kanyang sakit, tiningnan niya ito ng matagal. Ang mga alaala ay naglalaro sa kanyang isip. Ngunit ngayon, wala na itong kapangyarihan sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon at pagkatapos ay binuksan niya ang bintana. Sa isang malalim na pahinga, ibinato niya ang singsing sa labas. Ito ay lumipat sa hangin at pagkatapos ay nawala sa dilim ng gabi, isang simbolo ng kanyang paglaya. Niyakap ni Liam si Alana. Maladya ka na, Alana. Ngumiti si Alana. Ang kanyang mamata ay puno ng payapaan. Oh, Liam, malaya na ako. Umupo sila sa tabi ng bintana. Magkatabi, pinagmamasdan ang mailaw ng siyudad. Ang kanilang nga kamay ay makahawa. Ang kanilang nga puso ay punong pag-asa. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay nagsisimula pa lamang. Ngunit biglang nagring ang telepono ni Alana. Isang hindi kilalang numero, muli. Ang pagring ng telepono ay nagpabalik kay Alana sa kasalukuyan. Sinira ang payapang sandali nila ni Liam. Muli, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay sinagot niya. Alana, ang boses ni Sofia, ngunit ngayon ay may bahid ng kawalan ng pag-asa, malayo sa dating kayabangan. Kailangan kitang makausap. Ngayon na. Sofia, wala na tayong pag-usapan.
Matatak na sagot ni Alana, tapos na ang lahat. Hindi pa. Hindi pa tapos. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Marco, nasa peligro siya. At may alam ako na makatulong sa iyo. Makakatulong sa ating dalawa. Nag-alangan si Alana. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ko kayang mag-isa. Alana, kailangan kong tulong. At ikaw lang ang makakatulong sa akin. May alam ako tungkol sa isang malaking skandal na kinasasangkutan ni Marco. Isang bagay na mas malaki pa sa mga utang niya. Kung tutulungan mo ako, ilalabas ko ang lahat ng impormasyong ito. At mawawasak si Marco ng tuluyan. Nilingon ni Alana si Liam na nakikinig sa bawat salita. Ang kanyang nga mata ay puno ng pakalito. Ang paghihiganti. Ito ba ang gusto niya? Ang tuluyang wasakin si Marco kasama si Sofia? O ito ba ay isang bitak? Sige, matatak na sabi ni Alana. Makita tayo. Nakita sila ni Sofia sa isang tahimik na coffee shop. Ang dating Sofia na puno ng glitz at glamour ay nawala. Ang kanyang mamata ay mukto, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang madamit ay simple. Muha siyang pagod at takot. Alana, simula ni Sofia, ang kanyang boses ay halos bulong. Alam kong galit ka sa akin at naiintindihan ko, pero kailangan kita. Ang mataong inutangan ni Marco ay hinahabol na rin ako. Gusto nila ang pera. At kung hindi ako makakahanap ng paraan para makatakas, mamamatay ako. Ibinigay ni Sofia kay Alana ang isang flash drive. Nandito ang lahat ng ebidensya. Ang mga financial transactions ni Marco, ang kanyang mga connection sa mga illegal na gawain, at ang kanyang mga kasunduan sa mga loan sharks. Kung ilalabas mo ito, mawawasak si Marco at makakaligtas ako. Tiningnan ni Alana ang flash drive sa kanyang kamay. Ang paghihiganti. Ito ay nasa kanyang kamay. Maari niyang gamitin ito para tuluyang sirain si Marco, para iparamdam sa kanya ang sakit na dinulot nito sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang pag-atubili, ang pag-unawa na nakuha niya mula kay Liam tungkol sa nakaraan ni Marco ay nagbigay sa kanya ng ibang pananaw. Bakit mo ako tinutulungan, Sofia? Tanong ni Alana. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Dahil wala na akong mapuntahan, sagot ni Sofia, ang kanyang mata ay puno ng luha. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Akala ko, makakatulong si Marco sa akin. Akala ko, makakabangon ako, pero niloko niya rin ako. Ginawa niya akong kasangkapan. Ngayon, ako naman ang nasa panganib. Naramdaman ni Alana ang isang bahid ng pagkawa. Si Sofia, sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, ay isa ring biktima ng kasakiman ni Marco. Pagkatapos ng kanilang pag-usap, bumalik si Alana sa apartment kasama si Liam. Ikinuwento niya ang lahat at ipinakita ang flash drive. Alana, nasa iyo ang desisyon, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay malumanay. Kung gagamitin mo ito, tuluyan nang mawawasak si Marco. Kung hindi, baka makatakas siya. Pero ang tanong, ano ang gusto mo? Paghihiganti o kapayapaan? Tiningnan ni Alana ang flash drive. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang kapayapaan, iyon ang tunay na kalayaan. Ang kanyang puso ay nagsimulang magdesisyon. Hindi niya kailangan ng paghihiganti para maging masaya. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang pagbangon, at ang pagmamahal ni Liam ay sapat na. Hindi ko gagamitin ito, Liam. Matatak na sabi ni Alana. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Ang tagumpay ko ay sapat na. Ang pagbagsak ni Marco ay hindi na responsibilidad ko. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Nagulat si Liam. Ngunit ngumiti siya. Iyan ang Alana na kilala ko. Ang Alana na puno ng kabutihan. Pero hindi ko rin hahayaan na makatakas si Sofia. Dagdag ni Alana. Hindi ko siya tutulungan, pero hindi ko rin siya sisirain. Hahayaan ko ang batas ang gumawa ang trabaho nito. Kinaumagahan,
Dinala ni Alana ang flash drive sa isang anonymous drop-off point na ibinigay sa kanya ni Sofia, kasama ang isang anonymous note na nagsasabing ang katotohanan ay palaging lalabas. Hindi niya ito ginamit para sa kanyang sariling paghihiganti, ngunit para sa hustisya. Pagkatapos nun, bumalik si Alana at Liam sa kanilang apartment. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ngang gintong kulay sa kalangitan. Makatabi silang nakaupo. Ang kanilang makamay ay makahawak. Ano ngayon? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ano ngayon? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ang pag-asa. Habang nakaupo sila ni Alana sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mailawng Maynila. Ngumiti si Alana. Ang kanyang nga mata ay nakniningning sa liwanag ng buwan. Ngayon, Liam, sisimulan natin ang ating ginintuang simula. Lumipas ang isang taon. Ang Aurelia Atelier ay lumago ng husto. Mula sa maliit na apartment ni Alana, lumipat sila sa isang mas malaking atelier sa isang sikat na commercial district. Ang pangalan ni Alana ay naging simbolo ng pagbangon, ng talento, at ng pagiging toto. Ang kanyang madisenyo ay hindi lang kinikilala sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Si Alana at Liam ay naging isang perpektong team. Si Alana ang utak sa likod ng mga disenyo, ang malikhaing diwa. Si Liam naman ang kanyang matibay na sandalan, ang business partner na nag-asikaso ngang lahat ng logistics at marketing, ngunit higit pa ron, sila ay naging makasintahan at ngayon mag-asawa. Ang kanilang pagmamahalan ay simple, toto, at puno ng pagtitiwala. Walang kasinungalingan, walang pagtatago. Isang gabi, habang nagtatrabaho sila sa atelier, niyakap ni Liam si Alana mula sa likod. Pagod ka na ba, mahal ko? Konting-konti na lang, sagot ni Alana, nakangiti. Pero masaya ako. Hindi ko akalain na abot tayo sa ganito. Dahil pinahirapan mo, Alana, bulong ni Liam sa kanyang tenga. At dahil karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ang kanilang buhay ay puno ng tawanan, pagmamahalan, at pagsuporta. Ang kanilang tahanan ay isang kanlungan ng kapayapaan, malayo sa ingay at kasinungalingan ng nakaraan. Samantala, si Marco ay tuluyang bumagsak. Ang mga kaso laban sa kanya, mula sa copyright infringement hanggang sa financial fraud, ay nagtulak sa kanya sa kulungan. Ang kanyang pangalan, na minsan ay simbolo ang tagumpay, ay naging kasing kahulugan ang kahihiyan at panlilinlang. Ang kanyang makaibigan ay tinalikuran siya, ang kanyang pamilya ay nahihiya sa kanya. Si Sofia naman ay nakulong din matapos lumabas ang nga ebidensya mula sa flash drive na ibinigay niya kay Alana. Ang kanyang pagtatangkang makatakas sa batas ay nabigo. Sa loob ng kulungan, si Marco ay nag-isa. Walang pera, walang kapangyarihan, walang sinuman. Ang kanyang mag-aaraw ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang magapangarap ay naglaho, at ang kanyang buhay ay naging isang madilim na anino ngang kanyang dating sarili. Ang kanyang kasakiman ang nagwasak sa kanya. Isang araw, habang naglalakad si Alana at Liam sa isang parke, nakita nila ang isang lumang diaryo sa bench. Ang headline ay tungkol sa pagbagsak ni Marco. Tiningnan ni Alana ang larawan ni Marco, na ngayon ay mukhang matanda at pagod. Walang galit sa kanyang puso, tanging pakaawa at isang pakiramdam ng paglaya. Okay ka lang ba, mahal? Tanong ni Liam, hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Alana. Oh Liam, okay na okay ako. Ang lahat ng nangyari ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagiging toto, sa sarili, sa pagmamahal, at sa pagtitiwala. Humupo sila sa bench, makatabi, pinagmamasdan ang mabatang naglalaro. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Salamat Liam, bulong ni Alana. Salamat sa pagiging ilaw sa buhay ko. Salamat sa pagtitiwala sa akin, kahit na ako mismo ay nawalan ng tiwala sa sarili ko. Walang anuman. Mahal ko, sagot ni Liam. Hinalikan ang kanyang noo. Ikaw ang aking ilaw. At ikaw ang aking inspirasyon.
Niyakap ni Alana si Liam ng mahigpit. Sa masandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay ay punong sakit at pagsubok, ngunit sa huli, natakpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang nga pangarap, at isang pag-ibig na tunay na ginto. Dun, sa piling ni Liam, nahanap ni Alana hindi lang ang kanyang nawalang pangarap, kundi pati na rin ang kanyang sarili at isang pag-ibig na tunay na ginto. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alana at Liam ng pagbanggon at paghahanap ng tunay na pag-ibig sa aming minamahal na mambabasa. Sa bawat pahina, bawat kabanata, at bawat damdaming aming ibinahagi, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal. Tunay na isang karangalan ang maging bahagi ng inyong paglalakbay sa mundo ni Alana, isang mundo na punong pagsubok, pagluha, ngunit higit sa lahat, pagbangon. Ang paglikha ng ang tiningang pagkakanulo ay isang paglalakbay din para sa amin. Naramdaman namin ang sakit ni Alana, ang kanyang pakadurok, ang kanyang galit, at sa huli, ang kanyang kapayapaan at paglaya. Naging saksi kami sa kanyang paglago, kung paano niya hinarap ang pagtataksil at kung paano niya ginamit ang bawat sugat upang maging mas matatag. Sa bawat salita, inasam naming may bahagi ang mensahe na kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan, laging may pag-asa na ang pagpapatawad, hindi para sa iba kundi para sa ating sarili, ang siyang susi sa tunay na kalayaan. At na ang tunay na pag-ibig ay matatakpuan, hindi sa perpektong sitwasyon, kundi sa mataong mananatili sa iyo. Sa kabila ng lahat, sana'y iniwan kayo ang kwentong ito na mayroong ngiti sa inyong nalabi at inspirasyon sa inyong mapuso. Hangat namin na nagiwan itong bakas, isang paalala na ang katatagan ay nasa bawat isa sa atin at ang pagmamahal ay may kakayahang magpagaling ng lahat ng sugat. Nagpapasalamat kami sa inyong pagtanggap. Ano ang inyong naramdaman? Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyong puso? Gusto naming marinig ang inyong nga saloobin. Maraming salamat sa inyong paglalakbay na ito kasama namin. Hanggang sa muli. Nagmamahal. Hugot Corner Studios.